Magandang araw mga kapatid. Tayo po ay patuloy na manalangin tungkol sa kalagayan ng ating bansa at gayon din sa buong sanlibutan. Tunay na napakarami nating mga kababayan ang hindi malaman kung paano sila magpapasimulang muli. Ang ating pamahalaan ay walang sapat na salapi upang tugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga mamamayan ng ating bansa. Kaya nga ito ay napakalaking problema. At hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong sanlibutan. Bawat isang pamahalaan ay namumroblema kung paano sila magpapatuloy o magpapasimula ng isang panibagong buhay. Bagamat may mga bakuna na tayong nababalitaan, subalit hindi natin alam kung kailan ito magiging available sa ating bansa at sa bawat mamamayan at maging sa sanlibutan. Sapagkat sa dami ng mga tao sa sanlibutan ito ay isang napakalaking problema kung paano maihahanda ang ganoong karaming bakuna para sa bawat isa. Subalit tayo ay patuloy na manalangin sa Panginoon. May bakuna man o wala, ang ating pagtitiwala ay nasa ating Panginoon na tayo ay patuloy niyang iingatan at ipanalangin natin ang ating patuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita at sana naman ay sa mga nakaraan nating pag-aaral ay tayo ay lumalago sa ating buhay spiritual. At nakikita natin ang buong katotohanan kung ano ang nangyayari sa sanlibutan ito at kung ano ang papel na ginagampanan ng mga anak ng Diyos. Tinalakay natin sa mga nakaraan nating pag-aaral ang tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoon mula sa kanyang mga apostol at mga alagad hanggang sa ating kapanahunan. Kung paano maraming mga tao ang gumamit nito para sa kanilang sariling kapakanan at hindi para sa kaharian ng Diyos. Kaya nga ito ay nawala ng kabuluhan, nawala ng saysay, nawala ng kapangyarihan upang magbago ng buhay ng mga tao. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa kabila ng lahat ng ito ay hindi naman niya hiniyaang matalikod ang Ebanghelyo. Sapagkat siya ay tumawag at pumili ng maraming mga tao na sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay patnubayan upang sila ay mangaral ng tunay na Ebanghelyo ng Panginoon. At pinag-aralan natin ang proseso na inihanda ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Na ito ay sa pamamagitan ng tatlong persona ng Diyos na nag-iisang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. At doon ay nakita natin kung paano gumawa ang tatlong ito upang ang isang tao na makasalanan ay makatagpo ng kanyang kaligtasan at upang mabago ang kanyang buhay. Mula sa isang makasalanan at makasanlibutang buhay, siya ay binabago ng Banal na Espiritu upang siya ay magkaroon ng bunga sa kanyang pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. At nakita rin natin sa mga tala ng sanlibutan ito kung paano sa paglalakbay ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang sanlibutan ito ay namumuhi sa mga anak ng Diyos na humahawak at kumakapit sa dalisay na Ebanghelyo, na ayaw nilang makisama sa mga seremonya, sa mga kapistahan, sa mga ritual at mga bagay na ginagawa nila sa pangalan ng Ebanghelyo at sa pangalan ng Diyos. Kaya nga, tayo ay nag-aaral upang makita natin ang katotohanan ito. At tayo mismo ang siyang magdesisyon sa ating sarili. Ano nga ba ang katotohanan? Ano nga ba? At bakit muhing-muhi ang mga tao ng sanlibutan ito? Sa mga mananampalataya, sa mga tagasunod ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Subalit, bago tayo magpatuloy ay babasa tayo
ng ilang mga talata mula sa Ebanghelyo sa pagkasulat ni Apostol Juan. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kaniyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din naman sa aking Ama. Kung ako'y sana'y hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sinumang iba, ay hindi sana sila na nagkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon ay kanilang nangakita at kinapupuotan nila ako at ang aking Ama. Ngunit nangyari ito upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan. Ako'y kinapupuotan nila ng walang kadahilanan. Datapwat pagparito ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin, at kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nangakasama ko buhat pa ng una. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kaniyang mga salita. Dito ay napakalinaw na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang pangangaral bago pa lamang nagkaroon ng mga paghayo ng mga alagad, kung ano ang tatahaking buhay ng bawat isa na aakap, magmamahal at susunod sa tunay na ebanghelyo ng Diyos na inihanda ng 3 persona, na sila ay kamumuhian. At ito ang nakikita natin, na ang ibig sabihin, lalong-lalo na sa ating kapanahunan, na kapag ang isang pagtuturo ay madali ang sinundan ng maraming mga tao, na ang mga taong ito ay hindi nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay, at sila ay namumuhay sa kanilang sarili sa sanlibutan ito, at hindi nakapagbigay kaluwalhatian sa bugtong na anak ng Diyos. Ang mga taong ito ay hindi mga anak ng Diyos, at ito ay hindi bunga ng tunay na ebanghelyo ng Panginoon. Pag-aaralan natin sa pasimula kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo at ang Diyos ay kinamuhian ng sanlibutan ito. Pagsisikapan natin sa tulong ng banal na Espiritu na ating makita ang kasaysayan, hindi lamang na natala sa banal na kasulatan, kung hindi natala mismo sa kasaysayan ng sanlibutan ito. Magpapasimula tayo sa tala ng banal na kasulatan tungkol sa delubyo, isang malaking paggunaw na ginawa ng Diyos sa sanlibutan ito
sa pamamagitan ng baha. Ang lahat ng mga may buhay ay namatay maliban sa pamilya ni Noah at mga ilang hayop na kanyang isinama doon sa daong. Pagkatapos ng ilang buwan na bumaba ang tubig, sila ay bumaba sa katihan at sila ay nagpasimula ng isang panibagong buhay. At sa pagdami ng mga tao ay may isang magiting na lalaki ang lumitaw na ang ngalan ay Nimrod. At siya ay naging dakila sa harap ng mga tao. Kinilala siya. At siya ang nagpatayo ng tinatawag nating Tower of Babel, na nilais nila na abutin ang langit upang marahil kung magkaroon ng panibagong gunaw ay maligtas sila. At marami siyang kahariang naitayo at naging dakila siya sa harap ng maraming mga tao. Dito nagpasimula ng mga tao ay tumingin sa mga magigiting at makapangyarihang tao. At ang ilan sa kanila ay itinuring nilang mga Diyos. Dahilan sa kakulangan sa kaalaman at pagkilala sa tunay na Diyos, ang maraming mga tao ay gumawa at nagkaroon ng kanya-kanyang mga Diyos sa kanilang mga buhay. Maraming mga makapangyarihan at dakilang tao na itinuring nilang Diyos, pati na ang mga kalikasan, ang araw, ang buwan, mga bituin, punong kahoy, ilog, mga hayop, gubat. Ang bawat isa na nakikita nila na pagkukunan nila ng kabuhayan ay itinuring nilang Diyos. At dito nagpasimula ang mga paganong relihiyon na sila ay sumasamba sa maraming mga Diyos at mga Diyos-Diyosan, na ang lahat ng ito ay mga bunga ng kanilang mga kaisipan. Dito tumawag ang Diyos ng isang lalaki na nagngangalang Abram, na sa kalaunan ay tinawag na Abraham. Siya ang ama ng bansa ng Israel, na siyang pinili ng Diyos upang magdala ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. At ito rin ang gagamitin ng Diyos upang sa kanyang pagbaba dito sa lupa, upang magkatawang tao at iligtas ang sanglibutan sa kapahamakan. Ang pangkat ng mga taong ito ay tinatawag sa sinauna na mga Hebreo, na kung saan ang kanilang mga matatanda ang natuturo sa kanilang mga kabataan tungkol sa Diyos. Hanggang dumating ang panahon na mula kay Jacob, siya ay pinalitan ng Diyos at tinawag na Israel, ang ibig sabihin ay prinsipe ng Diyos. At sa kanyang mga anak ay nagpasimula ang isang bansa, ang bansa ng Israel. At katulad ng sinabi ko ay ito ang pinili ng Diyos upang magdala ng mga katotohanan tungkol sa Diyos at tungkol sa darating na tagapagligtas. Sa kalaunan ay pumili sila ng mga tinatawag na mga hukom upang sila ang mga humatol sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga tao. Sila ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihang makaunawa kung alin ang mali at kung alin ang tama. Subalit sa panahon ni Samuel, na isa sa mga piniling hukom, ang mga tao ay lumapit sa kanya at nagsabing, nais namin na magkaroon ng mga hari, katulad ng aming mga kalapit bayan na pinamumunuan ng hari. Doon nalungkot si Samuel. Subalit ang sabi ng Diyos, pabayaan mo sila, sapagkat hindi ikaw ang tinanggihan nila, kundi ako. At doon nga nagpasimula ang mga hari sa bansa ng Israel.
ang pinaka makapangyarihan na hari na lumabas ay si Haring David at ang kanyang anak na si Solomon. Subalit, dumating ang panahon ng bansang ito ay tumalikod sa Diyos. At sila ay nakisama sa kanilang mga kalapit bansa na naging tagapagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Sila ay naging pagano rin sa kanilang reliyon. Kaya ang Diyos ay tumawag ng mga matuwid na tao at sila ay kinilalang mga propeta na sa magitan ng banal na Espiritu ay binigyan ng babala ang bansa ng Israel na sila ay parurusahan ng Diyos. Sila ay magiging alipin ng mga kalapit bansa nila. At sa magitan ni Propeta Daniel ay sinabi niya na maraming mga bansa ang magiging makapangyarihan na siyang aalipin sa bansa ng Israel. Ang Babylonia, ang Syria, ang Gresya, ang Roma, at iba pang mga bansa na magiging makapangyarihan. At ito nga ang nangyari, na sila, ang bansa ng Israel ay naging alipin hanggang dumating sa panahon na sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng bansa ng Roma. At dito dumating ang panahon ng tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. At paulit-ulit na nating pinag-aralan ang tungkol sa kapanahunan at pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, na ipangaral niya ang ebanghelyo ng kaligtasan. At ang paglalakbay ng ebanghelyo ito na humigit kumulang sa 2,000 taon hanggang dumating sa ating kapanahunan. At dito natin makikita sa kasaysayan ng sanlibutan ito na kailanman ang mga tao ng sanlibutan at ang sanlibutan ito ay hindi nagkaroon ng tunay na pagkilala, tunay na pagsamba sa tunay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Kaya nga sa kasaysayan ito ay makikita natin kung bakit na kapag ikaw ay mangangaral ng tunay na ebanghelyo, ng tunay na kasaysayan ng Diyos, tatalikuran ka ng mga tao, pagtatawanan ka ng mga tao, hindi ka paniniwalaan. Suwalit salamat sa Panginoon sapagkat siya ang nakakaalam ng puso at isipan ng mga tunay na tumanggap, tunay na niniwala, tunay na sumuko at sumusunod sa mga salita ng Diyos na iniwan niya sa sanlibutan ito. Babalik tayo sa pandemic na ating naranasan mismo sa ating kapanahunan. Ano ang kahalagahan nito sa ating mga pinag-aaralan? Dito sa pandemic na ito ay nakakita tayo at nakaranas tayo ng mga bagay na mga unang naranasan sa sanlibutan ito. Nakita natin kung paano na napakadaling kontrolin ng pamahalaan ang mga tao dahil sa takot. At hindi malayo na dahil sa bakunang ito ay may isang magkukontrol sa buong mundo kung paano na ang bawat bansa ay makakukuha ng bakuna na ito. Nakakita tayo ng mga bagong karanasan na hindi tayo maaaring makapasok sa isang establishment hanggang hindi may itututok sa ating mga noo upang kanilang sukatin ang ating temperature.
Nakakita tayo at naranasan natin na hindi tayo maaaring mag-travel sa alinmang bahagi kahit na sa ating sariling bayan kung wala tayong sulat mula sa ating pamahalaan. At ako'y nakarinig ng sa isang panukala na kinakailangan pagkatapos ng bakunang ito ay ang bawat isa ay magdadala ng kanilang katibayan na sila ay nabakunaan. At hindi ito malayo na ang bawat isang mamamayan ng buong mundo ay magkaroon ng isang identification. Sapagkat nakikita natin ang lahat ng ito na nangyayari. At ito ay isang preview sa mga bagay na nasulat sa mga salita ng Diyos bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang ating pagsisikapang pag-aralan at talakayin sa tulong ng ating Diyos ng Banal na Espiritu. Tungkol sa pamamahala ay nakita natin at nararanasan natin sa panahon ito ang posibilidad na may isang organisasyon na siyang mamamahala ng lahat ng bagay sa buong mundo, katulad halimbawa ng World Health Organization. Ito ay kalipunan ng mga tao na sa United Nations na sila ang binigyan ng karapatan na mamahala sa mga kalusugan, lalong-lalo na sa pandemic na ito. At ang lahat ng bansa ay sumusunod. Ito ay nagpapakita na posible na sa maraming bagay ay may isang organisasyon ang mamahala sa buong mundo. Tungkol sa pangangalakal economy, meron tayong tinatawag na globalization, na ang ibig sabihin na kinakailangan na ang bawat bansa, ang kanilang economy ay magkakasama, magkatulungan upang ang mga maliit na bansa ay matulungan sa kanilang paglago. At ito ay hindi masama kahit sa paningin ng sino man na nagnanais na ang mga bansa na mahihirap ay maiangat sa kanilang kalagayan. Gayun din naman, sa larangan ng relihiyon, matagal na natin naririnig ang tinatawag na ecumenical movement. Ito ay ang pag-uusap ng mga leader ng mga iba't ibang relihiyon, iba't ibang denominasyon, upang pag-isahin ang mga pananampalataya. Huwag lang pag-usapan ng anumang bagay na pagkakaiba-iba, kundi magsama-sama ang bawat isang tao, magkaisa at magmahalan. At ito ay napakaganda rin sa paningin ng mga tao. Walang masama. Subalit ito ba ang kalooban ng Diyos? Sapagkat ang Diyos sa lahat ng ito, sa lahat ng sistemang ito, ay nasa labas at walang pakialam. Hindi siya binigyan ng tao ng kanyang karapatan at ang kanyang tamang posisyon, na katulad nga ni Apostol Pablo, na kinuha ng tao at inalis ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos. At katulad ng sinabi ko kanina, ang lahat ng ito ay isang preview ng mangyayari sa buong sanlibutan. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan, sa aklat ng Revelation, hindi lamang sa bagong tipan, kundi maging sa mga propeta ng lumang tipan,
lalong-lalo na sa aklat ng Daniel na sinasabi na may isang tao na ipapanganak sa sanlibutan ito na dadakilain at titingnan ng mga tao at pasasambahin niya sa kanyang sarili ang mga tao. At siya ang hahawak ng lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Lahat ng sistema ay nasa kanyang kapangyarihan. Ang pamahalaan, ang pangangalakal, ang mga pag-aaral, lahat, ang relihiyon. Siya ang mamamahala sa lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Subalit bago mangyari ang mga bagay na ito, ang mga tunay na mananampalataya ng anak ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo, ay Kanyang aalisin sa sanlibutan ito at ihaharap niya sa Kanyang luklukan upang ibigay sa kanila ang kanilang mga gawain sa darating na kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang panahong ito ay tinatawag ng salita ng Diyos na 7 years Great Tribulation Period, kung saan ay ibubuhos ng Diyos dito sa lupa ang kaniyang hatol, ang kaniyang kaparusahan sa lahat ng ginawang pamumusong ng mga tao laban sa Kanya. Ibubuhos ng Diyos ang kaniyang galit sa sanlibutan ito. Pagkatapos ay bababa siya kasama ang mga banal na naligtas sa pamamagitan ng dugo ng anak ng Diyos at magpapasimula ang 1,000 taong paghahari ng ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan ito. Mga kapatid at mga kaibigan, nakita natin sa kasaysayang natala sa banal na kasulatan at maging sa mga aklat ng kasaysayan ng buong sanlibutan. Natala doon na mula kay Nimrod ay inagaw ng tao ang pamamahala sa Diyos sa sanlibutan ito na kaniyang nilalang, maging sa mga tao. Kaya makita natin pasimula noon ang sistema. Ang mga bagay sa sanlibutan ito ay nasa ilalim ng Diyos ng sanlibutan ito, na walang iba kundi si Satanas. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, sa lahat na mga anak ng Diyos, sa lahat na sumampalataya at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, na ang inyong pagkamamamayan ay hindi sa lupang ito. Kayo ay mga mamamayan ng langit. Kayo ay mga foreigner sa sanlibutan ito. At sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, katulad ng isang pastor, ay paghihiwalayin niya ang dalawang uri ng tao sa sanlibutan ito. Katulad ng paghihiwalay ng kambing at ng tupa, ang mga tao ay paghihiwalayin. At doon sa mga ganang kanya, ay dadalhin niya doon sa kanyang kaharian na magpapasimula sa sanlibutan ito. At doon naman sa mga kambing, sa mga hindi sumampalataya, doon sa mga natakot na iwanan ng kanilang buhay sa sanlibutan ito, ay patungo sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno. Mga kapatid, mga kaibigan, manalangin kayo, manalangin tayo, na ang banal na Espiritu ang magbukas ng ating mga kaisipan, na makita natin ang buong katotohanan
ng mga bagay na ito at tayo ay magpasya sa ating mga sarili. Saan ba tayo? Tayo ba ay sa Diyos na lumalang ng langit at ng lupa at ng maging mga tao? O tayo ay sa Diyos ng sanlibutan ito na siyang nagbibigay sa ating ng mga kaluhuan, ng mga kasiyahan sa laman, lahat ng bagay na ninanasa natin sa sanlibutan ito. Amen.